Ayan. Ano na pong date ngayon ha? Ang date ngayon ay 23. So yung pong mga hindi nakaalam, yung mga seller at buyer ay may multa na po kayo na 20,000. Hello mga kapatid. Ayan, ako pasensya na kayo, biglaan itong nalaman ko. So yung mga hindi pa aware diyan, yung pong mga bumili ng second hand motorcycle or second hand na mga sasakyan, yung mga four wheels. Meron po palang inilabas na memorandum ang LTO na kailangan pala na iparegister ng buyer at ng seller na nagkaroon ng bentahan. Ayan po. So ano mangyayari doon sa mga hindi nag-report? Ito po ay magkakaroon ng multa, 20,000. 20,000 sa seller at 20,000 sa buyer. Nako, ganun pong kalupit. Ano? So, ano po yung mga guidelines po dito? Bali, ito pong memorandum na ito ay nailabas noong August 30. Tapos, meron pong sa memorandum, ang sabi po nila ay binibigyan ang buyer ng 5 days para po i-report sa LTO yung ibinenta nilang sasakyan. At binibigyan naman po ng 20 working days yun pong buyer para po i-transfer sa kanilang pangalan yun pong registration. Ayan. Ano na pong date ngayon ha? Ang date ngayon ay 23. So yung pong mga hindi nakaalam, yung mga seller at buyer ay may multa na po kayo na 20,000. Ganun pong kasaklap yun. Ano? So, ang dami pong mga tanong dito. Papaano kung nakapagbenta ako ng isang vehicle, motorsiklo man o four wheels, noong ano pa, 19 kopong-kopong pa. Sakop po yun. Ang sabi po nung isang attorney na kapanayam ng isang reporter ay kahit 10 years, kahit po 5 years, kahit 1 year o kahit kahapon, kailangan po ay yung isakop po ng memorandum na ito. Biruin niyo po yun, ano, ganyan. Papaano kung ako yung merong second hand vehicle? 2 years ago, 3 years ago, nabili ko yun. Ngayon ko lang nalaman yung memo, October 23. So kung binibigyan po ako ng 20 working days, so sabihin po nating uh, isang buwan, ano? Isang buwan. Kasi working days eh. So 5 working days in a week, di ba? So 24, so dapat bago mag-end ng October ay mai-register ko na po yung aking pinurchase na second hand na motorcycle. Or kung kotse man po, kailangan po bago mag-end ng October ay mai-register po ninyo yan. Ano? Papaano kung ako'y nakapagbenta noong 1996 or noong 2010? Sako pa rin po yan ng memorandum. Kailangan po ay mag-report si buyer sa LTO na ibinenta yung kanyang sasakyan at si seller naman po ay bibigyan ng 20 days. 'Di ba? So, ang dami po kasing ano, ang dami pong nagrereklamo, ang daming umaangal, ang daming reaction po. Wala po akong question dun sa magandang hangarin po ng LTO. Ano? Kasi nga po, ang daming mga motor vehicle, motorsiklo man o four wheels na na-apprehend o na ano nila na may problema. Ayan. So, kaya ginagawan po nila ng paraan. Pero, ayun nga po, okay naman po yung kanilang memorandum, ano, na ganyan. Pero, 20 days, eh, gaya po natin, ano, ako po, ngayon ko lang nalaman, kaya nga po, ito, minadali ko itong pag-release po nitong video para po malaman po ng lahat na meron palang memorandum na ganito. Kaya kung kayo po ay may second-hand vehicle, meron kayong second-hand na motor, ay kailangan po ay ma-register po niya. Kontakin niyo po yung inyong buyer, sabihin po ninyo, ba, kailangan pala natin itong iparehistro. Ano, kailangan itimbre natin sa LTO. Kaso, problema nga po, yung buyer, 5 days, ay
matagal na pong tapos yan. Kaya may penalty na po siya na 20,000 pesos na tumataginting. Ito, ipakita ko po muna sa inyo yung memo. Ano? Pakita ko sa inyo yung memo para po malaman po ninyo ano yung nakasaad dito. Ano? Para baka sabihin naman ninyo peke o baka ito fake news. O yan ha. O ito po yung memo. O ito po ay galing sa Land Transportation Office. At ito po ay Administrative Order 2024-046. Yan, AOVDM 2024-046. So ito po ang subject ay guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration. Kailan po ito na-release? August 30, 2024. So binibigyan nga po tayo ng 5 days yung mga buyer para po i-report sa kanila na nabili yung kanilang motor vehicle at yung pong seller, yung pong buyer ay yung 5 days ay sa seller at yung pong 20 working days ay sa buyer. Okay, parehas po 'yun ha, working days. So 1 week, 1 week at 4 weeks. Parang ganoon na lumalabas ano. Ngayon, ito po yung sinasabi dito. Dito po coverage all motor vehicles including electric and hybrid vehicles with existing registration. Kung kayo po yung nakapagbenta ng electric vehicle or hybrid vehicle, yun, kailangan pong i-report po sa kanila yon. All motorcycles, 2 wheels, 3 wheels, ayan, as defined Section 3C Republic Act, ayun. So, tricycle, motorsiklo, sako po nito. Kung seller ka, 5 days kailangan i-report mo. Ano, within 5 working days, mai-report mo sa LTO na naibenta mo yung iyong tricycle o yung iyong motor. At si buyer naman, kailangan po mailipat sa pangalan niya 20 days. Ano, bago 20 working days. Yan. At dito po, yan, reportorial requirement. Ayan. So, the seller in a sale, donation, or transfer motor vehicle, yun na nga po, ano. So, yung deed of sale, ano, deed of sale ang kailangan po ninyo at saka yung ORCR. O, yan, ito. Yan, ORCR. O, yan. O, duly notarized deed of sale, ha? Kailangan po notarized. Ayan ha. Or kung yun ay donation or any deed of conveyance, kailangan po ay notarized. Okay? At 2 valid government issued IDs ng both parties. O kailangan pa pala 2 ID. O. Ay papaano kung hindi mo na matagpuan yung buyer? No, 'di ba? Eh isa lang yung nakuha kong ID. 2 years ago, 5 years ago. O, di ba? Yun ang mahirap diyan eh, ano? Isang ID lang yung nakuha ko. O, di ba? O, so ang hirap pong hanap, ano? Ayan. So, ito nga po ang sinasabi, within 20 working days. Ayan. No sale, ano? So, transfer of motor vehicle recon, ayan, no? So, yun nga po yung sinasabi diyan. And, ano pa bang sinasabi dito? So, ayun nga po, yan, penalty. Okay? Yung penalty, 20,000 pesos. Okay? At may sinabi pa ditong 40,000. Failure to report and transfer of ownership as required under Section 2.3 hereof, a fine amounting to 40,000 shall be imposed. Ano? Failure to transfer, teka ha? Failure to report ay 20,000. Failure to transfer ay 40,000. Diyos ko po, dahil. Diba? Penalty above mentioned shall be without prejudice in other penalties which may be imposed under existing laws, rules, and regulations. Pag nahuli po kayo, 20,000, 40,000, ewan ko po kung anong sisingilin dyan. Ano? Pero, isa lang po yung mangyayari.
meron po tayong penalty pag nahuli. Kaya dapat po iparehistro ang second-hand vehicle na nabili po ninyo. O, yan. O, ito nga po, transitory period, O, for motor vehicle or motorcycles purchased prior to the effectivity of this AO, the 5-day period for reporting and 20 working day period for registration and transfer of ownership as provided in sections 2-3 respectively shall commence from the effectivity of this AOA na nga po August, di ba? August. So dapat nung September na i-register po natin yung ating mga nabiling sasakyan. Eh, ano na po ngayon? October na. O, di ba? October 24, 23. O, di ba? Grabe, ano? So, ngayon ko lang po ito nabasa. Ngayon ko lang po ito nakita. Ayan. So, sana po, ano po sa tingin nyo? Comment po kayo kung ano pong tingin nyo dito. Kasi ako po talaga, nasyashock po ako dito, ano? Ayan. Kaya kung kayo ay may binili na second-hand vehicle, inyo na pong i-transfer po sa pangalan po ninyo as soon as possible. Okay po, maraming salamat po.